Okay. So pag sinabi nating class na juvenile delinquency, ito ay nakapokus naman sa sistema ng mga bata na nagkukumit ng krimen. Okay? Kaya lang lilinawin nating class, pag sinabi nating delinquency, it is the equivalent of deviancy, the anti-social act against the society. Kumbaga, pag sinabi nating delinquency versus crime, ang crime is violation sa batas. Ang delinquency, the violation of norms. Okay? Ibig sabihin, ang delinquency, isang behavior kung saan yung pattern nito hindi tumutugma sa sistema na kinikreate ng society. That is the norms. Okay? Di ba pinag-usapan na natin the deviance versus crime. Ganito rin yan. Ginagamit lang natin talaga class ang juvenile delinquency. It's the delinquent. Okay? Isang batang pasaway. Okay, linawin natin ha, before tayo mag-continue. Pag sinabi natin class na juvenile, bata. Okay, equivalent yan bata. Pag sinabi natin class juvenile delinquent, okay, batang pasaway. Kapag sinabi nating CICL, batang nagkukumit ng crime. O, batang nagkumit ng crime. Okay? Pag sinabi naman nating at risk, familiar na kagad kayo dyan, tapos lumabas na word dyan. Sila yung mga delikado. Vulnerable. Okay? May tendency na kapag hindi pa yan hindi pa yan naitama, may tendency na soon crime na yung ikukumit nila. In short, sila yung mga bata na status offense ang kinukumit na krimen. Okay po? Unawaan ba class? So ibig sabihin, kung sa Pilipinas ang pinag-uusapan natin, automatic CICL tayo. Okay? At risk ang pinag-uusapan natin. So umpisahan natin class. This is formed when a child develops firm sense of who they are and what they are stand for it and studied by Erik Erikson. So alin daw dito class yung nagsasabi kung saan ang isang bata daw ay nagkakaroon na ng knowledge sa kung ano meron sila at kung ano yung gusto nila at paninindigan nila. Anong tawag natin dito class? Yan ang tinasabing ego identity. Isa-isayin natin ano meron role diffusion, attrition, wayward, and identity crisis. Okay? Pag sinabi natin class wayward minor, sila yung equivalent class ng mga wayward minor. Ito kasi class sa USA yan eh. Ginagamit yan sa USA. Bata na nagko-commit ng status offense. Okay, nakita yan, status offense. Equivalent niyan class sa Pilipinas, yan ang child at risk. Okay, ulitin ko. Ang wayward minors, bata yan na nagko-commit ng status offense sa ibang bansa. Equivalent niyan, child at risk sa Pilipinas. Okay? Pag sinabi naman nating at risk youth, yan nga, ayan sa bata. Okay? Ibig sabihin, kumbaga vulnerable. Negative consequence ng kapabayaan sa kanila ng magulang nila, may tendency mag-commit sila ng delinquency. May tendency mag-commit sila ng krimen. Delikado. Okay? Status offense, ano yan? Ito yung kapag matanda ang gumawa, i-considered lang na normal sa atin. Hindi tayo liable dyan. Pero mako-consider siyang illegal and anti-social kapag bata ang nag-commit ng status offense. Ano ba yung mga example ng status offense? Nandyan yung pagliban sa school. Mga normal class na paninigarilyo. Okay? Ano pa? Pagmumura. Kung tayo normal, dahil adult na tayo, sila hindi. Okay? That is considered status offense. Ulitin ko, anong tawag sa bata na status offense ang ginagawa? That is at risk youth. Child at risk.
Ano naman yung role diffusion? Pag sinabi nating role diffusion class, kumbaga ito yung paraan kung saan ang isang bata nagkakaroon siya ng identity sa pamamagitan class ng pagsunod sa tao na hinahangaan niya. Kumbaga yung mga tinuturing niyang leader. Familiar ba kayo nung high school may mga bully tapos may mga para siyang mga alalay? So kumbaga dito, yung bata na to, nagkakaroon siya ng parang identity, may sense of identity ako kasi kinikilala ako ng ito, tinuturing kong leader. So kumbaga, yung tao o yung kinikilala nila class na leader, feeling nila, yun yung magbibigay ng kanilang yun yung magbibigay sa kanila ng identity nila. Na kung saan hindi nila kayang i-provide sa sarili lang nila. Bagay mga sunod-sunuran. Okay? Yung mga, kunin mo nga to. Yan. O anak-anakan kita. O yung mga class, naranasan nyo na ba yung mga Lil Romantica, yung mga dating mga pangalan nyo sa Friendster, El Maldito, El Maldita, di ba may ganyan? El Pintasera, Lil Pintasera, Pete, may ganyan, mga code name. Okay? Di ba? Tapos meron tayong mga eyeball ba yun? Tapos GM, group message. Di ba parang kumbaga mga Gigi Moon, yung iba dito, kunyari pa, pero kasama yan, meron yung mga post sa Friendster. So naranasan natin class na para tayong mga may grupo-grupo. Okay? Lalo na class yung mga nasa ang hirap kasi itabihin yung word na ganyan eh. Yung mga pare-parehas sila class ng hilig. Di ba parang Garilio, okay? Ano pose? Hello po. Ano naman yung identity crisis? Ito naman class yung isang bata kung saan nagkakaroon na siya ng kaguluhan sa kanyang sarili. At minsan class, psychological state. Keyword nyo dito, this is the psychological state. Kumbaga, sa kanya parang, ano ba meron sa akin? Ano ba role ko dito sa buhay na to? Bakit ako nandito? Okay? Kaya minsan class, yung mga batang ito, dumadating sa point na nagpapakamatay o kaya naman talagang hindi nakikipag-communicate sa ibang tao. Kasi parang sila, kahit sarili nila, hindi nila alam kung ano ba meron sa kanila. That is identity crisis. Okay? It is called the participation of illegal minor under statutory limit class 2019 and class. Okay? So, pag sinabi ko class na may asterisk, tatandaan nyo ha. Okay? So, ano yan sabi ko? Participation in illegal behavior. Which is minor. Ano yan? Minor yung gumagawa. Under statutory limit. Illegal. That is what we call juvenile delinquency. Pag-commit ng bata ng isang bagay na hindi tama sa mata ng society. Illegal behavior. Unacceptable. Okay? Ano naman ang juvenile justice system? Sistema kung paano hinahandle ang isang bata sa pamamagitan ng batas. Okay? At itong juvenile justice system na to, ina-apply natin ito sa United States. Okay, United States. Pag Pilipinas class, Juvenile Justice Welfare System. Ulitin ko ha. Pag Juvenile Justice System, USA yan. Pag Juvenile Justice Welfare System, yan ay Pilipinas. Okay? Ano naman yung doer system? Tignan nyo naman class. Pag sinabi natin doer system, ito naman yung mataas ang tingin class sa mga lalaki. Na kung ikaw naman daw class ay gusto mo na magkaroon ng isang asawang lalaki, you have the obligation na bayaran yung pamilya ng lalaki para sila ay magpakasal sa'yo. Okay? Dati yan kasi class, dati yan.
Okay? Mataas kasi ang tingin class kung mapapansin nyo, ang history natin, kailan na lang nagkaroon ng ang mga babae, di kaya nagkaroon ng feminist, di ba? Kumbaga parang ang mga babae ngayon, kaya ng pantayan ang mga kalalakihan. Pero dati kasi class, laging nasa likod lang, nasa bahay lang ang mga babae. Okay? Okay, ulitin natin na status offense, utang na loob, huwag kayo malilito dito ha. Pag nagko-commit ng krimen, CICL. Kapag nagko-commit lang naman ng illegal behavior o status offense, child at risk. Okay? Philosophical viewpoint that encourage the state to take control, wayward minor or children and provide care, custody, and treatment to remedy delinquency behavior. That is what we call philosophical viewpoint class. Sabi, state to take control. That is best interest of the child. Okay? Kumbaga class, tatandaan nyo, pag bata ang usapan, laging kung ano yung makakabuti sa bata, yun ang isasagot ninyo. Kahit siya ay under the criminal proceedings, lagi nyo titignan, alin dyan yung mas nakakabuti sa bata. I-suspend, i-rehab. Okay? Diyan ang tatandaan nyo ha. Ano naman ang Sanctuary Court? Diyan nag-umpisa ang sistema ng parents patriae. Okay? Diyan ay na-develop sa England. Diyan ang court na humahawak class sa mga neglected child sa England. Okay? Neglected. Neglected child. So kung titignan natin class ang history, hapyawan ko lang mga kapatid, hindi ko na kayo binibigatan kung mapapansin ninyo. Kasi class, ito sa England. Sa Amerika, ang equivalent niyan, juvenile court. Okay? Sa USA. Sa Pilipinas, ang equivalent niyan, family court. Yan ay sa Pilipinas. Okay po ba? Focus ta, focus. Kapag tumutulong naman class sa mga neglected child, okay? Ito, ayaw mawala. Halimbawa, focus lang kayo. Meron lang akong tatlong ano rito. Okay? Dito class, England. Dito, USA. Dito, Pilipinas. Pag pinag-uusapan natin class court, meron tayong Chancery Court. Meron tayong Juvenile Court. At meron tayong Family Court. Kasunod. Kung court yan ang pinag-uusapan natin. Take note maraming nagkakamali rito. Sa juvenile court class, ang hinahawakan ng USA dyan, yung mga 16 years old below. Okay? Ibig sabihin yung mga 16 years old CICL. But, hindi hinahawakan ng juvenile court yung mga nagko-commit na bata na heinous crime. Equivalent ng heinous crime natin class sa ibang bansa, serious crime. So pag serious offense ang pinag-uusapan natin, SO, serious offense sa America class, pag bata nag-commit, baka silang maitanong, itatrial yan kung saan tinatrial ang adult sa Amerika. Ulitin ko, ang juvenile court ng Amerika, ang kanyang hinahawakan lang mga CICL na nagko-commit ng krimen below 16. Pero kapag serious crime o heinous crime, equivalent niyan sa atin karumal-dumal. Sa Amerika, ang bata itatrial kung saan tinatrial ang matanda. Kuha class. Kuha class. Nakukuha po ba? Pero sa Pilipinas, family court pa rin ang humahawak. Nauunawaan? Heinous crime man yan or hindi,
still family court dahil bata yan. Okay? Pag pinag-uusapan naman natin class is yung mga non-government equivalent class ng mga volunteer. Okay, volunteer. Sa England, create class yung mga poor laws. Okay, ibig sabihin, create sa England ang poor laws para protektahan yung mga bata na walang kakayahan, protektahan ng kanilang sarili. Pagdating sa USA, gumawa ng Child Savers Movement. Child Savers Movement. Samahan ito class sa Amerika kung saan sila naman yung mga nangangalaga ng mga abandon. Equivalent din siya ng poor laws. Okay? Tumutulong din class sa mga abandoned child, neglected child, abused child. Okay? Sa Pilipinas, ang equivalent niyan class, sino equivalent niyan sa Pilipinas natin? Nandiyan na ang ating DSWD. Okay? Okay lang sa inyo, class, yung ganitong discussion? Kasi alam ko, bugbog na kayo eh. Ayoko naman na ano. Dapat talaga bubugin. Ang bad. Kasi kailangan nilang pumasa. Pwede naman kayo inaantok. Ngayon lang mga pagod yan. Pero pagdating ng board exam, masaya na yan at pasado yan. Okay? Now, pag sinabi natin na recorded to, naka-record. Alam ko naka-recorded. Namimiss niya. Ayan o. Okay. And then, pansin niyo class ha, saan si record. Mamaya class, mamaya. Pag nasa ibang bansa tayo. Orphan, di ba? Yung mga ano natin. Oh, younger offenders choose to engage social activity because their reaction will be beneficial. Okay? And then class yung sinasabi natin na beneficial daw, choose to engage. Ano yung choose to engage? That is choice theory. Alam nyo ba class na ngayon ko lang din na-realize? Kaya pala kailangan yung ma-master ang procedure kasi sa TBI nyo yan ma-encounter. Itong mga to. Kasi yung mga theories involved lagi sa sosyo. Kung ano ang tinuro sa intro, ma-encounter nyo yan sa bata. Okay? Class katulad nito, subculture. Pasok yan class sa structure theory eh. Under siya na structure. Ang subculture class, sabi ko nga 'di ba ganyan, merong isang kultura. Tapos may isa pang kultura dito na taliwas doon sa malaking kultura na 'yan. Kumbaga, mayaman, tapos ito mahirap. Sa pamamagitan ng subculture class, nakikisama lang tayo sa isang sa isang bansa eh. Papasok class ang tinatawag nating culture deviance. Theory. Kapag ang kultura na to, itong mahirap na to, itong mahirap na yan, puro mga illegal na yung ginagawa nila. Kasi may frustration sila class dahil hindi nila ma-achieve ito. Kaya direct dyan class si strain. Dyan papasok yung sistema ng strain theory. Lagi yan class, ang mga theories natin laging nag-umpisa saan? Kahirapan. Kaya yung mga bata, gumagawa ngayon ng mga grupo nila. Kasi ayaw na nila tong culture.
Ayaw na nila yung sinasabing good behavior. So, dyan na nag-umpisa lahat ng mga theories. Okay? So, yung class, kaya sabi nga nila Bentamo, ang classical natin, automatic, kapag nag-commit ng crime ang isang bata, wala tayong pakialam. Kailangan nilang panagutan yung krimen na ginawa nila. That is the classical. Kaya napansin nyo, classical, walang awa. Kaya pala. Kasi nga, umpisa pa lang class, ang bata, namulat na sa mundo kung saan mali na ang namulatan nila. Kaya kailangan sila class itama sa pamamagitan ng pagbibigay ng punishment. That is the relationship between the classical. Papasok kayo sa mundo ng correction. Kaya may encounter nyo class si Panopticon Prison, di ba, ni Jeremy Bentham sa correction. Yun yung magko-connect. Okay? Traits theory class is the equivalent of positive theory. Okay? Kaya pag tinanong kayo sa board exam class, ano ang konsepto ng positive? Ang isasagot nyo, reformation. Okay? Baguhin yung sistema ng tao. Kasi nakapokus class ang positive theory sa tao. Okay? Yan yung ginagawa ko class ngayon. Para maintindihan nyo kahit basahin nyo nang hindi na ako yung nagtuturo. Pag binasa nyo, nandun na lahat ng concept. Okay? So the PD603 known as what? So tatandaan nyo lang class, ang PD603, it is the first Magna Carta law sa bata. Okay? Unang batas, yung Magna Carta pag sinabi, unang batas na na-create para sa bata. That is also known as Child Probation Law. Okay? Ano naman yan, class? Ang title niyan ay Child and Youth Well. Huwag nyo isasama to. Lagi yan. Ito lang yan. Okay? Child and Youth Welfare Code. JJWA 9344, Act yun. Nagtatapos sa Act. Okay? So, the molding of the character of the child starts to what? Nag-uumpisa sa home. Okay? Lagi yan. So, ang pinaka-development ng bata class, nag-uumpisa yan sa home. So, may tanong, ano-ano po ba yung mga iba't ubang uri ng family? Kasi parang pag sinabi natin class, nandyan yung tinatawag natin na pag sinabi kasi natin class na family, it is what? Smallest unit. Okay? Smallest unit. Ng alin? Ng society. Okay? Smallest unit of another keyword. Okay? Nandiyan yung sinasabi natin class na the cradle of human society. Okay? Yan ang family. The cradle of human personality. Kulang pala. Human personality of society. Still family yan. Kuha class. May mga keyword na lang natin yan ha. Don't worry class, lalagay ko yan sa ano natin. Susulat ko yan. Okay? So ano yung mga types of family na meron tayo? Meron tayong nuclear, familiar class. Ma'am, sa number 126, bakit nga po ulit yung sagot ma'am, best interest of the child? Number 26, balikan nga natin. Kasi nga tinatanong philosophical viewpoint kung bakit daw na-engage ang isang state. Kung maiintindihan nating analyzation lang class, ano ba dahilan kung bakit hinahawakan at kinokontrol ng state, pinangangalagaan ng state ang mga bata?
Ano ba dahilan? 'Di ba para maibigay yung best interest ng bata? Uy, okay na? Okay na kayo dito? Nasaan na yung nagtanong? Nasaan na yung nagtanong na okay na dito? Okay. Kasi pag sinabi natin parents patriae, yan no, power of the state to provide, okay? To provide care and protection. Pero pag sinabing ano yung pinaka-behind, bakit ang state pinangangalagaan ang bata? Okay? Ano yung fire? Bakit fire? According to PD 603, Article 17, the father shall exercise jointly just a reasonable authority and responsibility over their legitimate parental authority or adopted children. In case of disagreement, kaninong decision daw ang matutupad or magpe-prevail? Huy! 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 Halatang lutang na sila. Teka lang. Actually, dapat yan nga lang yung nag-iisang, ba't may mga nag-i-state? In case of disagreement, teka, anong meron? Kaya pa ba, class? Kaya pa? That is, yan na nga lang nag-iisang karapatan ng mga lalaki eh. Pinagkakait nyo pa? Yan na nga lang nag-iisa eh. Yung sinasabi nyo, class na mother, nangyayari po yan legal separation. Kapag naghihiwalay na po ang mag-asawa, mampakitagalog na lang. Tagalog. Ang alin? Gusto niyo Tagalogin ko to? Sige ha. Sabi class, kapag daw ang mag-asawa nagkaroon na ng pagsasama. Okay, sa pagsasama. Yung unless. Diyos ko naman. Pakinggan muna ha. Pakinggan. Pag nagsama daw ang mag-asawa, si babae at lalaki, ang sabi ng PD 603 ng Article 17, kung halimbawa in case of parental authority and responsibility over their anak nila, kapag nagtatalo silang dalawa, the word disagreement, ang masusunod lagi si tatay. Kasi siya yung pinaka-father. Okay? Siya yung pinaka-father. Hindi ito yung pinag-uusapan natin na separation. Ang separation, it is the legal separation between the mother and the father. Naghiwalay na sila. Class, ang layo naman nung naghiwalay sa jointly. Ayan o. Yung sinasabi niyong unless, ibig sabihin, always may exemption. May exemption yung unless na yan. Ibig sabihin, kung papasok tayo class sa civil case, state na ang magsasabi kung ano nararapat. Pero, kung in case naman sa disagreement lang naman, sa pagtatalo lang between the mother and the tatay, ang sabi ng batas, igalang mo bilang babae yung asawa mo. Pag sinabi ng asawa mong lilipat kayo ng bahay, lilipat kayo. Kasi ang masusunod, tatay. Kuha class, shall prevail unless, yung unless na yan, hindi nyo tinapos. Judicial order, kung pumapasok na yung batas. Wala naman, nagtatalo lang naman yung dalawa. Okay, yung mga sumagot ng mother, ang keyword nyo dyan, it is the legal separation. Pag naghihiwalay na, by means of what? Annulment. So,
7 years of age, class pababa. Always mapupunta kay nanay yan. But still, meron pa rin exemption. Kailan lang pwedeng mapunta sa custody ni tatay yung bata? Kapag napatunayan na hindi kayang ibigay ng magulang na babae yung best interest ng bata. Kapag ang anak ay yung magulang ng babae, yung magulang ng bata, yung nanay, gumagawa ng mga bagay na nakakasira sa moralidad ng isang bata. Halimbawa, gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Naalala nyo, class, yung isang kaso na dinala kay Tulpo, na yung kay Tekla. Di ba binabawi yung bata? Kaya lang, nung nagkaroon na ng procedure regarding sa drugs, nakita ngayon na hindi capable yung babae. So doon papasok, class, yung sinasabi natin na unless in case of legal separation, meron ng laban ang isang tatay. Hindi pwedeng walang sapat na kakayahan na buhayin. Hindi ganun, be. Kasi, class, kung meron kayong anak ng lalaki, may obligasyon ngayon ang isang lalaki na bigyan ng sustento yung bata. Magbibigay pa rin siya ng sustento. At mag-aantay lang ang lalaki na pumasok sa edad na 7 taon pataas yung bata para magkaroon siya ng chance kapag tinanong yung bata, kanino mo gustong sumama? Okay? Nauunawaan po ba? Sabi ni Ivan, kapag di nagsustento, economic abuse, tama po ba? Hindi po. Abandonment po ang tawag doon. Kasi ang sinasabi nating class economic abuse, ito ay kabilang sa sistema ng RA 9262. Ang economic abuse or violence, ito yung sistema ng isang lalaki at babae kung saan, halimbawa mag-asawa kayo, pinipilit mo ang asawa mo na hindi magtrabaho o kaya naman kinokontrol mo siya na wag magtrabaho. Diyan papasok, class, ang economic abuse. Between Sir Noli and Ma'am Ella, halimbawa lang, class, o sasabihin ni Sir Noli nyo, o Ella, dito ka lang sa bahay. Huwag ka nang magtuturo. Ito 1,000. Ginagawa mong dependent yung babae para hindi ka iwanan. Hindi ka pwede magturo, hindi ka pwede magturo. Baka ligawan ka lang, magustuhan ka lang ng mga lalaki diyan. Hindi pwede, seloso ko. Class, pwede kong kasuhan ba si Sir Noli nyo ng BAUSI under the law of 9262? In relation, class, sa economic abuse? Yes. Kasi wala siyang karapatang kontrolin ako. At hindi papasok yan dito sa tinatawag natin disagreement. Baka kasi may magtanong ma'am, nagtatalo kayo niyan, disagreement yan. Sabi mo si tatay, ibang usapan yun. Ang pinag-uusapan na disagreement, class, your responsibility and parental authority na meron sa kanilang mag-asawa. Ang masusunod yung tatay. Nauunawaan? Okay? Ayan na, yan, ito yan, In case of separation between parents of the child, a child of such age is given by the court the preference to choose between either parents. Lagi yan, class. Kapag mother ang isasagot ninyo, lagi nyong titignan yung word na separation. Kuha, class? Pag disagreement, tatay. Okay? So that is what we call tanong edad. Yung pwede na mamili. Nandyan na ang 7 years of age. Okay? Parental authority is deemed terminated upon. Pag sinabi nating terminated,
Maroon, galing, marunong na mag-analyze. Ayun nga lang. Ayun nga lang. Analyzation class. Ang sosyo, kailangan nyo siyang intindihin. Hindi siya kinakabisado. Tatandaan yan. Hindi siya kakabisaduhin. Okay? Unahin nyo. Ano muna yung terminated? Tuluyang natanggal. Ang alin? Parental authority. Ano yung parental authority? Karapatan sa'yo. Kontrolin ka ng magulang mo. O, paliwanag ko muna, class, what is the parental authority? The authority of the parents or the guardian towards to the child. Authority. Kapangyarihan ng nanay mo. Anak! Baka naman pwede namang kunin ko muna yung pinamasko mo ngayong December. Babayaran ko na lang sa'yo next year. Sa January. O, siyempre, ikaw, anak ka, wala kang magagawa. Yan ang unang scam class. Sige, nanay. Aba, nung sinabi mo na Mama, baka naman pwede namang ibigay niyo sa akin yung inutang niyo nung December 25. Ganon. Sinisingil mo ko ngayon. Paano naman yung mga pinangkain ko sa'yo? Yung mga pinantuition fee mo? Yung mga hinihingi mo? Yung pinakain mo? Yung mga baon mo? Sisingilin mo ko? Yung pagpapaanak ko sa'yo, siningil ko ba? Ala na, na-scam ka na. That is what parental authority. Okay? So, kailan daw yan tuluyang mawawala? Kapag ba namatay yung magulang mo, syempre, sino magbabantay sa'yo? Ataol? Wala na. Wala nang parental dyan. Ano naman yung emancipation? Kapag ikaw daw ngayon, class, ay pumasok na sa tinatawag natin na adult. Kasi pag sinabi natin class na emancipation, it is what? Freedom from parental authority. You are now in age of majority. Pag sinabing age of majority, edad ng nakakarami, adult. Okay, that is adult. Okay? So 18 ka na. 18 and above. Hindi 18 above, Jason. 18 and above. Kailangan kasama si 18. Okay, very good. Class, pag namatay yung bata, magkakaroon pa rin ng parental authority yung magulang? Wala na rin. Bakit? Patay na yung bata eh. Alam nga naman sabihin ng magulang, anak, tumayo ka dyan sa iyong pinataul. Sundin mo ang aking utos. Hindi pwede. That is all of the above. Okay, analyzation lang mga kapatid. Yan. Gisingin ang mga magulang para alam nila karapatan nila sa inyo. Okay, pakinggan nila to. Parents and guardian are responsible for the damage caused by the child. Ano ibig sabihin yan? Sa mga nakinig ng juvenile ko, masasagot niyo yan. Patay tayo sa parental responsibility. Ano ba ibig sabihin yan? It is the mass obligation. Yan yung mass obligation. Magkaiba yung mass obligation class sa liabilities. Pag sinabi natin class mass obligation, lahat ng pangangailangan ng isang bata ay ibibigay ng magulang. Okay, kuha class. Hanggang kailan lang yan? Pag 18 ka na, tapos na. O mga magulang po na nagigising po dito, ilang taon na po ba tong mga pinag-aaral nyo? Pag 18 na po, hindi na po sila pwedeng humingi ng pera sa inyo, mga magulang.
Tapos na po ang obligasyon nyo po sa kanila. Okay? Pag yan, class, sabi dito, paano yan? Ma'am, responsible narinig ko Damage! Ano mangyayari dyan? Ano nangyayari? Ano tawag dyan, class? Sabi ng PD 603 or Civil Code din, yan ay torts. Okay? Okay? Ibig sabihin, class, ng torts, yung damage. Kasi, class, bakit? Di ba, class, ang bata po exempted from criminal liability? Sino yung mga edad na exempted dyan? Lumabas yan sa board, mga kapatid. Yung edad na 15 and below, pati yung mga bata na 15 pataas pero under 18 without discernment. Okay? Yung hindi nila alam kung ano ba ang kanilang ginagawa. Yung consequence ng ginawa nila, hindi nila alam na tama, mali. Okay? Mapapatunayan naman kasi yan ng mga psychology. At sila, class, ay idadaan lang saan? Intervention. Okay, yan yung number 1 na tanong nun, June. Kung daan mo daw dadalhin yung bata na nag-commit ng crime, na hindi aware, na mali yung ginagawa. Maraming sumagot ng diversion. Patay tayo dyan. Intervention yun, mga kapatid. Kaya ia-asterisk ko to Tandaan nyo yan na 2019 board exam yan Naalala? Number 1 yan Naalala? Tinatanong, ang bata daw ba na nag-commit ng krimen without discernment sa ginawa? Ang discernment na inalagay doon, hindi aware sa ginawa nilang krimen. Okay? That is what. Ano po man pagkakaiba ng diversion at intervention? Sige, pasok tayo sa procedure. Pag sinabi natin class intervention, ito yung pag nagpa-check up ka sa hospital, bibigyan ka lang ng reseta ng doktor, tapos pauuwiin ka na. Series of activity by means of individualized treatment. Individualized treatment. Okay? Mamaya, anin ko yan, class. Ang diversion, para ka lang manok. Kailangan mong diligan 45 days. Tapos, pag pwede ka na lutuin, gawin ka ng tinola. In short, laya ka na. Pagtapos ng 45 days, yun yung diversion program sa pamamagitan ng mga sistema ng psychological, physiological, educational. Pero, ikaw, class, ilalagay ka sa sistema ng rehabilitation. Naintindihan, class, ang diversion program versus intervention? In short, pag ikaw nagpa-check up ka sa doktor, sinabi sa'yo, hindi ka uuwi, kailangan mong i-confine. Naranasan nyo na, class, yung magpa-check up ka tapos di ka pinauwi ng doktor kasi daw malala ka na? Sino dito yung nagpa-hospital? Yun, diversion tawag doon. Diversion. Hiniwalay ka kasi may sakit ka. Intervention, pinasok ka sa bahay. Okay? Ito yung sistema ng series of activity nito sa bahay. Refers to the aggregate of person working, industrial and agricultural establishment or enterprises belonging to labor or management. Okay, very good. That is samahan. (24-hour child caring institution o keyword, class. Lahat yan child caring. Lahat ng mga pag-uusapan natin dito, mga kulungan ng bata, child caring yan. Ano lang ang keyword mo? Ito awaiting
awaiting court disposition. But that is what you call youth detention. Child caring class, the word child caring institution, may malasakit saan? Sa mga abandoned child. Sa mga neglected. Di ba the word caring? Ito yung mga, kumbaga sa relasyon class, ito yung mga tao na pag ikaw, iniwan ka, pinabayaan ka, sinusuyo ka, nagiging sandigan mo. Okay? Inaway ako ng jowa ko. Pinababayaan na ako. Ginosting na ako. Ayun. Kaway-kaway sa mga tagasalo. Kaway-kaway sa mga option lang. O yan, tawag sa'yo, child caring institution. Okay? Institution of person assuming the care, custody, patay. Kaya lang, pag hindi mo na naman tinapos ito, patay-patayan na. Child caring institutional home under the care and custody. Ang purpose nandun sa dulo, adoption, guardianship, in short, bahay ampunan. Okay? Ito naman yung rebound. Aroy, that is child placing agency. Okay, etong youth rehabilitation class, ito yung kulungan na natin para sa RA 9344. Okay? Nire-rehab na yung bata. Yung, ito, kung babalikan natin class, the youth detention, it is the kulungan of the PD 603. Jessa, bakit parang ang layo na ng kinabukasan mo? Nandito na kami sa 143. Ikaw na kay ano ka pa lang, obligation of the parents ka pa lang. Ang layo mo, bebe. Ano, child placing. Lag siguro na, lag. Diba meron kayong notes niyan? Tingnan nyo, isa-isayin natin ha. Tingnan child caring class. Ang kanyang inaalagaan, yung mga tao o yung mga bata, isipin niyo na lang kung gusto niyo ng hugot, ito yung mga nag-aalaga sa mga pinabayaan, iniwan, inaabuso. Yan child caring. Kuha class or youthful offenders. Taga-comfort. Kaway-kaway sa mga kumukomfort sa inyo. Yan, child caring. Ma'am, ano po ba pagkakaiba ng abandon sa neglected? Parang relasyon lang yan, class. Kapag abandon, ginosting ka. Ibig sabihin, iniwan ng magulang. Okay? Abandon child, iniwan ng magulang. Okay? Provided by the law of 9523. Ayan na, umaandar na naman utak ni Ma'am Ella. Batas tayo mga kapatid. Kapag 3 buwan daw umabot ang pag-iwan sa'yo, automatic yan, ikaw ay pwede nang i-adopt. Galing-galing Ayan. Ano pagkakaiba ng abandoned child sa sinasabi nating foundling? Foundling. Okay? Ano yung wag kayong assuming, ha? Yung mga ina-adapt dito, bata, kayo isip bata, ha? Tumigil-tigil kayo dyan, mga bata tawag dito, hindi kayong damulag. Pag foundling, napulot ka lang, class. Okay? Dinampot ka lang. Sino yung mga nadampot lang dito? Kasing nalasing, nagkaroon ng jowa, ayun, dadampot, foundling.
Okay? Ano pagkakaiba ng dalawa class? Pag foundling po, walang nationality. Bakit? Kahit sa Pilipinas pa yan nadampot class, kung hindi mo alam kung saan sino magulang yan, i-considered po yan na walang nationality unless magkaroon ng adoption. Pero hindi siya i-considered na naturally born Filipino citizen. Naunawaan class? Alam niyo na ibig sabihin ng natural born, ibig sabihin you are legit na Pilipino kasi nanay mo Pilipino. So may patunay ka kasi may birth certificate ka. Yan ang meron kay abandon. Kasi kilala mo nang iwan sa'yo, class. Ang foundling na one night stand mo lang yan, class, hindi mo kilala. Oh, nadampot ka. Ayun. Okay? Okay na. Para hindi nalilito. Abandon, iniwan, neglected, pinabayaan ka, class. Ibig sabihin, nandyan siya sa tabi mo, hindi ka inaalagaan, hindi ka minamahal, pinababayaan ka. That is neglected. Okay? Yung pangangailangan mo, hindi binibigay. Okay? Okay? Naunawaan ba, class? Naunawaan? Neglected versus abandon. Di ka love nanay mo. Very good. Yun, Mami, Didi. Teka lang, nagbibingo pa ako. That is neglected. Sila class yung mga bata kung saan malnourished na. Okay? Ano naman ang tawag sa mga sinasaktan? Ayun, abuse. Okay? Sinasaktan ka. Oh. Ano naman ma'am yung dependent? Ayun! Ito yung mga tao, mga bata class na nakadepende lang saan? Public support. In short, kapag ikaw na pinag-uusapan, lagyan natin ng hugot, namamalimos ka ng atensyon. Okay? Namamalimos. So, okay na kay dependent. Kapag nakita nyo na yan sa board exam, apply nyo na lang yung nangyari sa buhay nyo. Ikaw ba namamalimos ka ng atensyon? Pinabayaan ka ba? Iniwan ka ba? Sinaktan ka ba? Ayun. Mentally ill na baliw sa pag-ibig. Ayun, lutang. Mentally ill, baliw. Okay. Pagkakaiba niyan class sa mentally retarded. Pag sinabing retarded class, ito yung mga bata na kung saan low ang kanilang maturity. Hindi sila baliw class pero mababa lang ang kanilang maturity. Sabi, ano yung mentally gifted, ma'am? Mentally gifted. Matalino. Mentally gifted. Gifted. In short, gifted. Ito naman, yung mentally retarded, kumbaga, happy lang! Pre-love kita kahit papak ka. O, diba? Yan, class. Yun yung mga katangian ng mga mentally retarded. And it's the special classification of the child. Diyan papasok class yung custodial, trainable, educable, borderline. Okay. Kuha class, naunawaan. Okay, proceed. Banat! Oh. Pag detention home class, still awaiting court disposition. Pag shelter care class, temporary. Okay? Kumbaga keyword nyo lang lagi kay shelter care, nagkakataon ng emergency. Okay? Halimbawa, class, mga batang sinasaktan din. Ang problema, ano man pagkakaiba ng child caring sa shelter care? Ang child caring class, mayroon pa tong primary purpose din is education. Okay? Ibig sabihin, ang other term din ng child caring, ito yun, education. Ang shelter care class, para naman yan sa temporary protection. Okay?
Class, pamilyar kayo sa patriarchal family? Ano yung patriarchal family? Parang may nabasa ko sa patriarchal family. That is, ito yung ang tatay ang kumokontrol. Oh, sige, makinig. Bago kayo dyan bumuo ng pamilya, alamin nyo muna tong mga to. Okay? Buo kayo ng buo ng pamilya, di naman kayo marunong. Puro putok-putok lang ang alam nyo. Okay? Meron tayo class nuclear, conjugal, extended, patriarchal. 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 Okay, patriarchal. And then nanay, matriarchal. Matriarchal nga. Chal. O, bulol na nga ako. Si daddy, yeah. Tapos yung egalitarian. And then, blended family. Okay? So, pag nuclear class, mag-asawa, pero walang anak. Mag-asawa, no child. Mag-asawa lang class. Okay? Teka lang. Nuclear, conjugal pa yan. Teka lang. Ayan, no. Plus child pala. Sorry. Child, mag-asawa plus child. Sorry, plus child. Conjugal pala yung walang anak. Mag-asawa lang. Mag-asawa, walang no child. Ito yun, yung conjugal lang. Okay? Pag sinabi naman natin class extended, may lolo, lola. Okay? That is extended. Kung ang nanay ang ilaw ng tahanan, si tatay ang haligi ng tahanan, ang mga kabit naman ang tagapundi. Sila yung mga anay. Okay? Ito naman, patriarchal class. Ang control ng family class ay laging nakapokus kay father. Ibig sabihin, ang namumuno lagi dyan si tatay. Pag matriarchal class, ang namumuno naman dito class, sino? Si mother. Pag ang head of the family, pag patria, si father. Pag matria, si mother. Kuha class? Okay? So parang ang laging ang under dito sa matria, si tatay. Sa patria, ang under naman si nanay. Ang egalitarian class, pantay. Sabihin parehas merong control. Ang blended, yun yung sinasabi ko kanina class, ito yung kunyari class, sino ba yung mga nagliligawan dito? Si Jendat, saka si Duron, at si Lilet. O, sige, bigyan ng si Duron. Okay, si May. Yan, si Duron. Saka si Jendat. Yan. Tama ba? Jendat na lang lagyan natin. Jobel. Jobel na lang. O, si Jobel. Naging mag-asawa. Kaya lang, dahil wala nga forever, naghiwalay. Okay? Si Jubel ngayon, na-in love kanino? Kay Lilit. Si Duron, na-in love kay Jasper. Ngayon, si Lilit, may anak si Marvin. Okay? Tapos si Jobel at si Duron, ang kanilang anak naman, si Jendat. Yan. Okay? So, ang mangyayari, pag nagsama si Lilit at si Jobel, si Jendat at si Marvin, magiging magkapatid. Naunawaan. That is blended. Okay? Kuha class.
Kuha na, kuha na. Yes, nag-asawa ulit yung single mom. Provided class ha, dapat itong baang isa dito galing sa, anong tawag dito? Remarriage. Kinasal uli. Annulment. Ganun ang nangyayari. That is the blended. Kuha class? Di gets blended, ma'am. Sorry. Hindi niya gets. O ba, gusto mo, Jeremy, ikaw ang, sige, Jeremy, ikaw ang gawin natin. Di niya gets. Sino gusto mong partner, Jeremy? Jeremy, ikaw ay nagmahal sa isang babae na nagngangalang. Sino? Sarah. Okay, Sarah. Ayan na. Okay? At ang inyong anak ay sino? Si Jonabel. Yan. Anak niyo yan. Kasal kayo? Yes, kasal. Pero nagkaroon ng pagkakataon na si Jeremy na fall out of love. Patay tayo dyan na fall out. Dahil may nagugustuhan si Jeremy. Sino? Iba ang gusto niya. Ang gusto niya pala lalaki. Ayun. Okay? Isa kasi yan class sa pwedeng maging grounds for annulment. Okay? Hindi pala akong gusto. Lalaki pala. Okay? And now, syempre si Sarah, bilang single mother, tinanggap na lang na hindi na siya ang mahal. Okay? Ngayon natagpuan ni Sarah. Sino ang natagpuan? Sino ang pwede nating ilagay ditong natagpuan? Okay. Si Jacob. Okay. So, nung nagkita si Sarah at si Jacob, na 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 na, ayan na. Sabihin, nung nalaglag ang panyo ni Sarah, pinulot ni Jacob at dahan-dahan silang tumayo at nagkatitigan ng mga mata. Ay, may anak pala si Jacob. Jeremy, naiintindihan na, Jeremy? Ang anak ni Jacob sa pagkabinata ay si Jasper. Yan. Naunawaan. At nagkaroon ng forever between Jacob and Sarah. Okay? Kung sakit naman, isipin na, sa puso mo ako'y pangalawa. Ayun na yun. That is blended family. Ang tawag dyan, class. Kasi si Jonabel at si Jasper galing sa magkaibang pamilya pero nagbuklod. Okay na. Raul din. Nagmamahal, Charo. Sanay na ha. Okay na. Maternity, rehabilitation. Tuwa ako dito. Jasper! Gising pa ba si Jasper dito? Child placing, bahay, ampunan. Di na sumaaba na. Ayun. Jasper, ba't nananahimik ka, Jasper? Tanggap mo ba si Jacob ang nanay mo? Sagot. Without parent, guardian, custodian, decide to relieve his care custody dependent upon public support. Public support daw, class. Keyword, that is dependent. Very good. Familiar, class? Lumabas. What is the law strengthening the juvenile justice system? That is the RA 1060. Take note nyo to, class, ha. Makinig. Ito na yung medyo procedure. Ang hinahawakan ng PD 603. Ang hinahawakan, class, ng PD 603. Yung mga bata na ang edad exceed 9. Okay? Lagpas. Exceed 9-year-old. Okay?
At ang tawag sa bata dito, class, youthful offender. Youthful offender. Sa 9344 naman, class, 3 yung batang hinahawakan nito. Pero general rule tayo. Ang hinahawakan ng batang ito ay ang mga CICL, kung saan exceed 15-year-old but under 18. Ibig sabihin, mababa sa 18. Pero wag niyong kakalimutan yung salitang with discernment. Kasi class, the rest dyan, exempted. At ang tawag natin dyan, class, CICL. Nagigets? Sa 10630 naman, ang hinahawakan ng batas na yan, yung mga exceed 12-year-old but under 15-year-old kung saan specific lang ang hinahawakan ng batas na to, class. Ano yon? Yung mga nag-commit ng krimen na heinous crime. Patay tayo sa iyo, Eric. Pag ito hindi ka talaga, yung totoo, hindi ka sigurado sa discernment. Kapag sinabi mo na hindi talaga, ibig sabihin delikado ka. That is the most basic intelligence ang ibig sabihin niyan, discernment. That is the equivalent of intelligence in adult. Alam mo yung consequence ng ginawa mo. Alam mo na yung ginawa mong krimen, mali. That is discernment. Hala. Sabi ni Eric, lo! Yan yung basic. Ano naman yung 6809? Ito naman, class, yung nag-lower the age of majority. The lower the age of majority. Dati kasi, class, pwede ko nang burahin to para mapaliwanag yung 6809. Ano malalaman kung may discernment? Kailangan po ng psychology. Kailangan makakapagsabi. Nagtatrabaho yan sa social worker. Pwede ko nang burahin to para paliwanag ko, class, yung age majority. Okay, now. Class, nagkaroon kasi, class, ng lower, diba? That is the 6809. Because of what? Ang PT603, 21-year-old ang kanilang age majority. Ibig sabihin ng age majority, legal age. Pero inamend siya ng 9344, naging 18-year-old na lang. So, ang batas na nag-create na dyan, nag-lowered na dyan, that is the RH6809. Okay? Sundan na? Kaya pa ba ang puso? Nakita na ang sagot dito. Bakit yan ang sagot, class? Kasi general. Aalala lang ako, class. Yung discussion ko pala, na ano nyo ha, sabi ko yung nagkamali ako about sa fetus, yung ano ha, kapag infanticide, pakipalitan sa mga hindi narinig yung ano ko, infanticide po, infant, hindi siya fetus. Doon ako nagkamali. Pero doon sa ano, yung grandparents, bahala kayo dyan.
Panindigan niyo yung gusto niyo. Basta ako, kapag naputol yung kasal sa parricide, wala nang parricide doon. Murdered na pag pinatay ni Apo yung lolo niya. Kahit legitimate yung Apo, pero hindi kasal yung lolo't lolo niya, considered yun murdered, hindi parricide. Bahala kayo manindigan dyan sa inyo. Paglaban nyo yan. Kasabihan sa inyo ni Sir Gumbok, GG! GG ka, GG! Nilalabanan yung tanong eh. Unintentional, class dalawa ang ano natin ha. The criminal abortion. The criminal abortion. And then, ito naman is the therapeutic. So, mababasa niyo yan sa 256, 257 ng ating revised penal code. Si therapeutic class ay na-avoid dito yung greater injury. Avoidance of greater injury. At ito yung kino-considered class na not punishable. Gusto nyo mahihirap, dapat nag-take kayo 2022. Gusto nyo yung ganun tanungan eh. Try nyo. The member of 25 to 50 class, ano yan? Keyword lang tayo ha, that is the CTEB. Ako keyword ko dyan, CTEB. Ayan. Lagi yan ha, CTEB. Pababa. Custodial, trainable. Kasi class trainable, 2 times lumabas yan. Ang alam ko ha, 2 times yan lumabas sa board. So, parang magiging ano niyan, sistema niyan. Ito, wala. Ito class, 0 to 25. Tapos ito, 25 to 50. Ito, 50 to 75. And then ito, 75 to 89. The considered normal IQ class is 100. Okay. Meron din class, lumabas din pala idiot. Familiar kay idiot and moron. Okay. Pag idiot, sila yung mga, ang utak lang po nila ay pang 2 taon. Ibig sabihin, ang kanilang edad or physically, nila class, tumatanda. Pero ang kanilang mentally, nila class, maturity, hanggang 2 years old lang. Ang moron naman, tumatanda ang physical body nila, pero ang kanilang maturity hanggang 7 years old na lang. Okay. Kaya kung mapapansin nyo, meron mga bata class na kahit gaano kalaki na ang kanilang inunblad ng kanilang physical body, ang utak nila ay pambata. That is the idiot and moron. Okay? Ayan. Alam ko may notes na kayo niyan. Sa notes nyo yan. Those with any behavioral disorder, keyword na so, which is such degree of severity. Keyword kagad, degree of severity. Ibig sabihin, malala na class. Malala na. Disorder, hindi naman minaltrato. That is, disorder class. That is mentally ill. Gabi ni Jovel, galit na galit si! Ma'am, sorry. Ano yung CTEB? Custodial, trainable, educable, borderline. Ito po yun. Yan. Yan ang CTEB. The special classification of the child. Ma'am, may kantahan po ba, ma'am? Alam nyo bang hindi ako nakagawa kagabi dahil doon? Alas 2 na tayo natapos. Okay na. Kasi Katya, tinulugan tayo. Physically handicap, may kapansanan,
Emotionally disturbed, mga bata class dumaan sa trauma o kaya naman nagkaroon ng mental defect dahil class nagkaroon ng parang problems o complex emotional. Okay? And then mentally ill. Pag ganyan, samahan nyo ako. Kunyari, ma'am, di pa rin ako makatulog. Chat nyo ako. Sige, o, tayo magano tayo. Samahan nyo ako. Lalo na ngayon, after nito, gagawa na talaga ako ng mga ano. Oh, class refers to totality. Totality raw, class. Condition is most amiable to survival, protection, and security. Ano yan? Totality, class. Pinakamataas na uri na ibibigay mo sa bata. Okay, that is the best interest of the child. Refers to the person who is under 18 years old. That is the definition na ibinigay ng 9344. Okay, very good. Tanong ko sa inyo, class. Dahil ang tawag nyo nga dyan ay batang nag-commit, batang ano, di ba? Tama? Child. What if tinanong ko sa inyo, ganito. What age is considered child in conflict with the law? Okay. A. 2-year-old. B. 12-year-old. Gawin ko na lang 13. 13-year-old. C. Wala pa nga, Bishop, eh. All of the above ko na kagad dyan. Sigurado ka, all of the above. Mag all of the above ka talaga. Sige, 13. And C. 15-year-old. Or D. None of the above. Or E. All of the above. Kayo, porket alam nyo na, tingnan natin yung iba para ma-analyze nila. Ayan kasi yung ano yung simpleng tanong, class, na ginagamitan ng analyzation. Sabi ni Bishop, di ko yan makakalimutan, ma'am. Nadali talaga ako niyan eh. Kaya sa nangangarap na mag-i-examiner ako, wag niyong subukan, class. Yan, ganyan lang ako magtanong. Ganyan lang. Hindi aabot ng 2 paragraphs. Yan lang. Sisimplihan lang natin. Ano sagot, class? Sige nga, analyze. What age is considered child in conflict with the law? None of the above. O all of the above. So, pagbaliktarin na lang natin yung all of the above kung ano. Saka none of the above. Mag-analyze lang naman. Ang kailangan ko dito, the analyzation. Sabi ni Jason, kung saan tama, doon ako, ma'am. Balik tayo. Bishop, sabihin ko na ba, Bishop? Sabihin ko na. Nadali mga kaklase mo. Walang tumama. Meron pa isa with discernment. Nasaan? Ito naman, si Ivan, gumawa ng sariling mundo with discernment.
Saan mo napulot yun with discernment dyan? Ano yun? May 16. Nasaan yung 16 dyan? Si Aaron, at least 15 but not more than 7. Pumili kayo dyan. Wag kayo. Lutang. O, tanong. Tanong, class. Ano nga ulit ang tawag natin sa mga batang under 18? Anong tawag? Anong tawag? Pag under 18? Child. Very good, very good. Ano nga ulit tawag natin sa batang nagkukumit ng crime? CICL. Balikan niyo yung tanong. Alin daw edad yung mako-considered mo CICL? Ivan, nagets na? Sino yung nakagets na? That is all of the above. All of the above. Ibig sabihin lahat ng age. Lahat yan. Bakit? Ano tawag mo, class, sa 2-year-old? Tiyanak? Kasi child lang, ma'am. Baby, oh. Wala naman. Kaya kita. Yan yung sinasabi ko, class, na nilalabanan yung tanong. Nagigets ba, class? Yan yun. Toddler. O, ibig sabihin ba, class, halimbawa yung 2-year-old, nasaksak ka sa mata. Ano tawag doon? Aksidente? Mako-considered ba nating crime yan, class? Nag-create ba yan ng ano? Nag-create ba yan ng liability in one another? Yes. So, child in conflict yan. Next. So, pasakitin pa natin ulo nyo, class. Ang buburahin ko lang, ito. Pero same pa din tayo. Same pa din. Papalitan ko lang yung tanong. A, B, C, D, E. What age is considered child in conflict with the law? With age of liability. Nadagdagan ko lang. Sige. Ananana, ang puso. Ananana, nanana. Ananana, nananana. Lutang na. CDI yan, class? Hindi. Juvenile yan. Pang CDI ba? Yes. Sagot. Nan. May 15, nan pa rin. Sige. Okay, good. Very good. The answer is, parang isa lang nakita kong tumama. Ay, ambot. Yung isa naman prediction ko. Patay tayo dyan. Nagkaroon na ng prediction dito. Hoy, akala ko pa naman na-analyze mo. Prediction mo lang pala. Diyos ko po. Bawal prediction sa board. GG na. Kaya pa ba? Bakit? Sige, gusto nyo bakit? Ma'am, bakit? Sige, sirit.
Sige balikan natin to class. Halatang hindi kayo nakikinig eh. Kanina eh. Naalala niyo yung sinulat ko rito? Balikan natin to Teka lang. Balikan natin to. Itong tatlong ano na to. Tapos babalikan natin mamaya yon. Ito, ano sinabi ko kanina rito? Sino yung nakakaalala? Ano nga ulit yung hinahawakan nito? Yung mga exceed. Makinig muna. Pinaliliwanag ko. Exceed 9. Tama? Ito, exceed. So, tanggal na yung 15 nyo. Tama? Sa age liability doon sa isa. Nagigets? Tanggal yung 15 nyo. Kasi ito, lagpas. Yung kanina, 15 lang. So, sa mga sumagot ng 15 kanina, with age liability, tanggal na. Ito, sige. Bakit 13? Exceed ano to, class? Exceed 12 to 15. Ano yung crime yan? Heinous crime. Heinous crime, may age liability ba yan? May liability yan. Heinous crime yan. Yung 13, sa mo matatagpuan? Sa gitna niyan. So, siya lang yung may age liability. Doon natin balikan to. Ulit. Okay. Balik. Yan. Yan yun. Sino makikipaglaban? Ma'am, wag ka po mag-a-apply ng examiner. Pero ano, class? Nagigets niyo siya. Alam, may hindi nakagets. Di ko na-gets po. Class, pag sinabi kasi nating age liability, pwede nang kasuhan. Yan yung pwede nang kasuhan. Kasi si 15 years old under the law of RA 9344, they are exempted. Saan? 'Di ba sa criminal liability? So exempted sila. So ang may age liability lang talaga sa atin dito, which is the criminal liability, yung mga bata na aakyat ng 15 o kaya papasok sa batas na 10630. Okay tayo doon. Kasi sila class, buray ka na to, pwede ka nang burahin? Pwede ka tang burahin? Yung mga bata na 15, okay, the law of the RA 9344, yung mga 15 to 18 without, yan yung without discernment, saka yung mga 15 and below, sila ay kino-considered na pool of irresponsibility. They are full of irresponsibility, so they can exempted from criminal liability. At yung criminal liability na yan yung tinutukoy nating age of liability. Simpleng tanong, class, sumakit ang ulo. Saya? Kaya tatanungin ko kayo, kaya ba? Kaya pa? Kasi papasok na tayo, class, sa proseso. The process. Ito na yun. Yung mga nag-ano sa akin kagabi, binigyan ko na kayo ng clue kung ano yung mga tatandaan yung ano diyan. Okay, Ito na yan, guys, yung mga pang CBI, Sabi, ma'am, ito pala, magandang tanong dyan. Kung ang 15 ay liable if heinous crime, ano naman po ang 15-18 ng heinous crime na commit
pero not acted with discernment. Still, exempted. Regardless yan, kahit heinous crime yan. Hindi niya alam ginagawa niya eh. Regardless yan, kahit multiple yan. Kahit sabi mo multiple heinous crime yan. Still, yan ay exempted. Wala tayong magagawa, class. Exempted sila. Hindi nila alam ginagawa. Di ba discernment nga, that is intelligence? Alam nga naman, parusahan mo yung walang alam sa ginagawa. Sa neoclassical pa nga lang, di ba? Exempted na sila. Nagigets, class? Kaway! Okay ba kayo? Ayan na, napaiinom na ng... ma'am, paano yung 12 to 15? Automatic na sila ay heinous crime po. Hindi, be. Sige, pasakitin natin ang ulo natin, class. Para ano? Para mamaya isahan na lang tayo, ha? Bigyan ko kayo ng layout. Para magandang tanong yan, class. Magandang tanong. Nasaan tayo? Nasaan tayo? Ano ko muna kayo, ha? Ito, paliwanag ko sa inyo to. Ang 9344 class, diba, napaliwanag ko kanina, ang inaawakan lang naman yan, yung mga pataas na 15, saka hindi aabot na 18. Kasi pag 18 ka na, adult ka na. Okay, yun yun. Tumipas ang panahon, mga kapatid. Tumaas ang crime rate ng mga bata. Ibig sabihin, kasagsagan ng 9344, discernment lang ba pagbabasihan kung may liability ba o wala? Yes, isa yan sa factors. Kahit naman sa adult, di ba? Kapag ang matanda, kapag walang alam sa ginagawa, pag walang intelligence, ano sa GMA yun? Exempting. Kahit sa adult, wala ng usapan dun. Di ba? Di lalo kung bata. Regardless kung ano ginawa niyan. Lahat pa naman patungkol sa karapatan ng bata. At may liability. Civil. That is the torts, the damage. Yung torts yun. Yun yung damage na babayaran naman ng magulang. Ma'am, nakapatay yung bata. Bayaran ng magulang yung mga nagastos ng pamilya. Yun yung damage. Yes. Pag not acted, ibig sabihin without discernment, intervention yan. Kaya nga, di ba, sinabi ko nga sa inyo, class kanina, hindi kayo nakikinig dito eh. Ang hinahawakan lang ng 9344, yung 15 to 18 with discernment. Di ba, yan yung sinabi ko? Okay, tapos, create ngayon class ang 10630. Ang purpose class, bakit create tong tao, ang batas na to? Tumaas kasi ang crime rate ng 9344. Tumaas yung crime rate. Paano tumaas? Kung naalala nyo class, yung sinabi ko na ang 9344, parang ginawa lang yan para ng mga sindikato. Yung drugs dito class, tumaas. Ibig sabihin, ang nagiging transportation dito, ginagamit bata. Kasi nga, di ba ang drugs class, kasama yan sa heinous crime? The violation of RA 9165. Ngayon, tumaas. So, nag-create ulit ngayon. Sige, dahil lang ginagamit daw ng mga sindikato, yung mas mababa daw sa 15-year-old, ito yung ginagamit kasi exempted sila eh. So, siyempre nga naman, di utusan ko, 14-year-old. Ito, tutoy, 14. Dali mo tong isang sako ng shabu dun sa kabila. Bilang police officer, nakahuli ka ng bata, tapos nalaman mo, edad 14. Ito yung mga CBI na tanong. As a prover, nakita mo yung bata na may daladalang shabu. Na-confirm mo yung edad, 14. Under the law of 9344.
Liable ba yung bata? Hindi, exempted siya. Kasi hindi siya hahawakan ng 9344. Kaya create ngayon tong 10630. Inamend uli. Pero ang inamend lang class sa 9344, yung edad lang nito ng 10630. Ano yung hinawakan? Sabi ni 10630, teka, 9344. Dahil pabaya ka, ito na lang trabaho ko. Ang hahawakan ko na lang, yung mga mataas sa 12, pero hindi aabot ng 15. Pero specific lang. Ang mga hahawakan ko lang is what? Yung mga bata na heinous crime ang nakumit. Kuha class? Yes, nag-e-exist. Pati PD603, still nag-e-exist pa rin yan. Kaya yun yung pinag-aalala ko sa inyo, class. Kaya di ba, hindi ako dahil sa kaya nyo pa ba? Hindi dahil sa ayoko magturo sa inyo. Kasi nga, batas yan. Parang yan yung baby CDI, si juvenile. Basta class, titignan nyo. Ano-ano ba yung mga heinous crime? Di ba yung mga heinous crime class, yung pagkikidnap sa isang tao na yung kinidnap, ni rape o pinatay? Di ba may ganyan? Robbery, kung saan hinold up na tapos ni rape pa o pinatay? Di ba yan yung mga heinous crime? Di ba yung mga karumal-dumal? That is the heinous crime. Pero specific lang, ito lang. 12 to 15 lang ang hahawakan niya. O, kaya pa. Saan mo na una, ma'am? PD603 batas inamend? Yes. Patay tayo, class. Ibig sabihin pala, you're not aware that the PD603 still exists? Frankly speaking, class, are you not aware that the PD603 still exists? Still. Ang inamend lang naman ng 9344 yung mga tawag eh. From youthful offender, ginawa lang CICL. From the age liability na 9-year-old, inakyat na 15. From kulungan na youth detention, ginawang youth rehabilitation. From the age of 21, ginawang 18. Pag sinabi kasi natin class inamend, pinalitan lang yung ibang provision. Ang di namin maintindihan kasi ma'am, parang nagko-conflict ang tatlong laws. How? Paano nagko-conflict be? Ano yung naging conflict nila? Ano yung naging conflict? Sige nga, ano natin, dali. Sabihan nyo ako, bago tayo mag-continue, kasi class, kung mabasahin nyo yung Q&A ko, the procedure yun. Mapapansin nyo from anong number yun, 163? Di ba procedure na kapag ano nang gagawin sa bata, pag kailan siya hahawakan ng prosecution. Tapos after prosecution, dadalhin kay family court. Tapos anong gagawin ngayon pag found guilty? That is the CDI. Paano example, be? Ma'am, yung 21 years old. KPD 603 yun, be. Sino yung nakakaalam ng flowchart ko sa juvenile? Sino yung nakakita ng flowchart ko? Meron ba dito?